Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 19, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 6, verse 19 to 23. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ang kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang makakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong puso, ay naroon din ang inyong kayamanan. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kahit kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kahit kung ang liwanag na nasa sa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yes! Thanks God, it's Friday. Sa gospel natin, anong kabilin-bilinan ni Jesus? Huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Hindi sinasabi ni Jesus na masama magkaroon ng pera. Hindi niya sinasabing, huwag mag-iipon. Kundi, ang pinakatanong niya, ay ano ba yung pinapahalagahan ng puso natin? Kasi hindi naman yung pag-aari ang problema. Ang problema ay kapag tayo na ang may-ari ng ating hinahawakan, yung attachment natin, kung nasaan yung ating kayamanan, naroon din ang ating puso. Kaya, kung tutusin, ang pinakamahalagang pera sa buhay ay hindi naman talaga pera. Ano nga ba ang pinakamahalaga sa buhay ngayon? Atensyon. Kasi kung nasaan tayo nakafocus, kung nasaan yung ating atensyon, nandun din yung ating puso. Example, ang bilis nating tumingin sa cellphone, ang bilis nating mag-reply sa chat, ang bilis nating magbukas ng social media. Pero minsan, ang bagal nating tumingin kay Lord. At hindi dahil masama tayo. Minsan, sobrang dami lang talaga ng humihila sa atin. Nandyan yung career, nandyan yung validation, comparison, takot, pangarap. At unti-unti, napupuno yung ating mata. Napupuno yung ating isip. Nagiging preoccupy yung ating puso. Pero hindi napupuno yung ating kaluluwa. Kaya, ang magandang tanong ng gospel ngayon nasan ba yung iyong atensyon? Ano yung tinitingnan mo araw-araw? Kasi kung araw-araw, problema ang tinitingnan natin, mabibigatan tayo. Kung araw-araw, comparison ng atensyon natin, mauubos tayo. Kung araw-araw, sarili ang tinitingnan natin, mapapagod tayo. Pero kung araw-araw, kapag si Jesus, yung lagi nating tinitingnan, unti-unti magiging katulad tayo niya. At baka kaya pagod na ang marami, hindi dahil sa kulang sa pera, baka kulang sa liwanag. Tandaan, hindi masama ang magkaroon ng pangarap. Huwag lang nating hayaan na ang pangarap ang pumalit sa Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng kayamanan. Huwag lang nating hayaan dong nakatali ang ating puso. Kasi sa dulo, ang itatanong sa atin ay hindi ano ba ang naipon mo. Baka ang tanongin sa atin ay ano ba ang pinagyaman mo. Amen. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming bagay ang humihila sa aming puso. Maraming bagay ang gusto naming habulin. Pero ngayong araw na ito, ibalik mo yung aking paningin sa iyo.
Linisin mo yung aking mata upang makita ang halaga, yung tunay na mahalaga. Palayain mo kami sa sobrang attachment namin sa bagay na lumilipas sa mga tao. At turuan mo kaming mamuhunan sa mga bagay na walang hanggan. Pagmamahal, kabutihan, at relasyon sa iyo. Amen. Kaibigan, may kakilala ka bang sobrang abala sa paghahanap ng maraming bagay pero wala namang kapayapaan? I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kakilala, kaibigan, ka-GC, mga ka-churchmate natin, ka-organizations, ka-classmate, share natin ito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.